nalaman na natin ang mga alituntunin ng pagwawalay, pag-uusapan naman natin ang mga kailangang pamamaraan sa pag-aalaga at mga kagamitang kakailanganin upang masiguradong hindi maaalanganin ang kalusugan ng mga bagong walay na biik. Una, kailangang maabot ang target na timbang na 28 kilos sa edad na 70 days old at mabawasan ang mortality sa mga winalay na biik. Kinakailangang bigyan ang mga ito ng tama at wastong sistema ng pag-aalaga. Isa na dito ay ang pagbibigay ng angkop na kulungan. Maglaan ng 0.4 square meter na floor space sa bawat isang biik upang maiwasan ang overcrowding na pwedeng magresulta sa pagkakagatan ng mga buntot, pag-aaway-away, rectal prolapse, at pag-uubog. Mainam na nakaangat ang sahig ng kulungan at slanted ang flooring nito gamit ang plastic matting o papag na kawayan upang hindi maipon ang dumi at ihi at mabilis itong matuyo. Magkabit din ng mga kurtinang laminated sack sa palibot ng mga kulungan ng nursery upang magsilbing panangga sa malamig na hangin lalo na sa gabi at madaling araw o kung masama ang panahon. Binubuksan lamang ito sa mga maiinit na parte ng isang buong araw at tinatanggal kapag makalipas ang 2 hanggang 3 linggo. Ang hamog at malamig na hangin ay kabilang sa mga pangunahing triggering factors sa pagtatae ng mga biik. Kaya napakahalaga na maiwasan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kurtina. Maglagay din ng feeders o pakainan na may tamang disenyo sa loob ng nursery beds. Ang tamang feeders ay nakatutulong upang mabawasan ang pagkatapon ng feeds at makain ng mga biik ang target na dami ng pakain bawat araw. Pwedeng gumamit ng straw feeder sa unang linggo at palitan ito ng small automatic feeder sa pangalawang linggo. Kung walang automatic feeder, pwede na lamang ipagpatuloy ang straw feeder pero posibleng hindi makakain ng sapat ang mga biik kapag hindi ito palaging napupunan ng feeds. Sa madaling salita, mas lamang ang may automatic feeder dahil isang beses lang maglalagay ng feeds dito sa isang araw na budget ng mga biik sa kulungan. Ang tubig ay ang pinaka-universal na component ng nutrisyon at magiging halos walang silbi ang sustansya kung wala ito. Gayunpaman, ito pa rin ang halos nakakaligtaang i-provide ng mga piggery sa kanilang mga alaga. Ang tubig ay bumubuo sa 70% total na bigat ng katawan at nagsisilbing absorber o tagadala ng sustansya papunta sa iba't ibang selula ng katawan, kaya napaka-importante na mayroong unlimited supply nito sa isang farm. Upang mainom ng mga biik ang sapat na dami ng tubig na kailangan nila buong araw, nire-recommenda natin mag-install ng automatic drinkers tulad ng nipple drinker na nakakabit naman sa maliliit na tangke ng tubig. Ang paraang ito ay nakatutulong upang mapanatiling malinis ang inuming tubig at nababawasan ang pagkatapon nito lalo na sa mga lugar na hindi libre ang tubig. Siguraduhin lamang na hindi nakabilad sa araw ang water facility upang siguradong iinumin ng mga biik ang tubig dahil hindi katakam-takam sa kanila ang tubig na mainit.